Nakalabas ng kulungan itong si Silso at ito ngang si Tanggol at dumaan nga sila sa may bar at dito nga sila nagpalamig ng konti at nag-iinuman. Tinitigan sila ng waiter at nakita nga ang kanilang perpe ay galing sa jail. Kaya naman kinabahan ang waiter na nag-serve sa kanya. Samantala, tinanong naman ni Mang Celso kung ano ang kanyang dahilan kung bakit kailangan niyang takasan ang naturang kulungan. Dito na nga isinalaysay ni Tanggol ang tungkol sa kanyang naging jowa na si Mokang na kailangan niya itong ipagtanggol. Kailangan niyang alamin at balikan ang pumatay nga nitong si Mokang dahil mahinala siya na ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi ang asawa niya. Samantala, humanga naman si Mang Celso sa pag-ibig na ipinakita nitong si Tanggol dahil hindi niya sukat akalain na sa kabila ng pagkaamo ng kanyang mukha ay magawa nito ang kaso laban sa drugs. Sinabi niya dito kay Celso na hindi niya ito magagawa kung hindi lang sa kanyang asawa. Lahat umano ay kaya niyang gawin ang alang kay Mokang at gusto niya itong mabigyan ng hustisya. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya makuha ang hustisya na para kay Mokang. Ang banda naman, patuloy ang pag-imbisiga nitong si Mang Rigor. Iniimbisigahan niya kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kulungan at kung bakit nakakalabas ng kulungan itong si Tanggol at sino ang may gawa apakanan ng lahat dahil may duda siya na si Chief Espina ang namumuno ng lahat. At dito nga nila na-conclude na tama ang kanilang mga hinala na may ginagawa nga itong si Chief Espina, lalo't natuklasan nila itong si Bubbles ay kasama ni Tanggol. Dahil na rin na nalokit ito ng nanay nitong si Enteng. Nakita kasi ni Mang Rigor dito sa nanay ni Enteng ang larawan ni Bubbles. Itinuro nito kung siya ba yung babae na nagbigay o nagpaabot ng pera na mula kay Enteng. Tama ang hinala nitong si Rigor na walang ibang tumutulong kundi ito nga si Tanggol at itong kasama niyang Bubbles ang nakakalabas ng kulungan. Yun ang gusto niyang malaman kung paano nangyari yun. May pagkabida-bida nga naman itong si Mang Rigor dahil gustong-gusto niyang malaman at gustong-gusto na talaga na maparusahan itong si Tanggol. Samantalang wala siyang kamalay-malay na ang kanyang anak na si David ay may mas malala na ginagawa kung ikumpara dito kay Tanggol. Baka magising na lang siya kinabukasan at masampal siya sa mga pinagagawa niya kay Tanggol. Ang kanyang anak na si David ay napaka-ambisyoso. Wala siyang kinakatakutan kahit nakapahamakan ang nag-aantay sa kanya. Hindi basta-basta ang kanyang pinasok na gawain ang pagpapanggap na bilang Tanggol. Sa oras kasi na matuklasan yun ni Ramon ay tiyak na hindi siya bubuhayin nito. Sabi ni Rigor na kailangan matapos ang anomalya sa loob ng kulungan. Hindi para ipagtanggol o mailigtas itong si Tanggol sa kapahamakan na kanyang tinatamasa, kundi para umano mapigilan ang mga tao na nais pang ipapatay nitong si Chief Espina sa labas. Kung tutuusin ay tama lang naman ang mga pinagagawa ni Chief Espina sapagkat ang mga taong nais namang ipatumba ay mga tao din namang mga salot sa lipunan at siyang dapat natanggalin na nang mabawasan ang mga kasamaan sa mundo. Kabilang banda, napadaan nga si Marsing at itong si Nita dito nga sa kanilang mga kapitbahay. Dito nga nag-uusap-usapan pa nga sila at dito nga chinichika sila na itong nga daw kanilang anak na si Edwin ay kaya umano daw napapahamak dahil pinag-iinitan ng pulis dahil na rin sa kagagawa nito na pinapasok nga ang pagtutulak na droga. Nagdududa pa nga ang kanilang mga kapitbahay na maari daw ang kanilang pinapautang na pera ay galing din sa droga dahil yun ang gawain ng kanilang anak. Nagalit itong si Marsing at sinabing hindi totoo yan, hindi totoo ang kanilang mga pinagbibintang at kung ayaw nila sa pera ay hindi na umano sila makakautang kina Marsing at Nita. Sabay nga umalis ang mag-asawa na galit sa mga sinasabi ng kanilang mga kapitbahay. Nang makalayo na nga sila ng konti ay nakita nila ang kanilang anak na si Edwin. Dito nga ay kinausap sila. Sinabi ni Edwin na kailangan na nilang lisanin ang naturang bahay sa Quiapo sapagkat alam niyang hindi babalikan sila nitong si Ramon dahil na rin sa pagkamatay ni Severino. Sinabi rin niya na gagawa siya ng paraan nang masiguradong ligtas siya at malinis ang kanyang pangalan. Susumbong ni Edwin kay Ramon ang katotohanan na walang ibang pumatay sa kanila kundi ito nga si David.
Ano ha kaya matutuldukan ang mga pagpapanggap ni Olga at nitong si David sa harap ni Ramon? Dahil isusumbong ni Edwin ang katotohanan na si David ay hindi si Tanggol dahil ang tunay na Tanggol ay nasa loob ng kulungan. Ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na Batang Quiapo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.